Dahan-dahan siyang naglakad sa mga makipot na daan. Iniisa-isa ang pagbabasa sa mga nakaukit na pangalan sa mga lapida. Kasabay ng mga pangalan, nababasa rin niya ang mga petsa, mga taon, mga paalala ng buhay na dumaan at nagwakas. Napahinto siya sa isang pares ng puntod, mag-asawang halos magkasunod na pumanaw. Napangiti si Anthony, may kirot sa dibdib. Ganyan din sila mama at papa. Hindi sila mapaghihiwalay. At sa dulo ng pathway, nasilayan niya ang pamilyar na pwesto, ang puntod ng kanyang mga magulang. Doon niya sila inihatid, 3 taon na ang nakakaraan. Magkasama sa buhay, magkasama rin sa huling hantungan. Lumapit siya bitbit ang isang maliit na basket ng mga bagong pitas na bulaklak. Magandang hapon po, mga mahal ko. Heto na naman ako, nagdala ako ng mga bagong tanim para pagdating ng tagsibol, maganda na ulit ang lugar ninyo. Maingat niyang inilapag ang basket at isa-isang inilabas ang mga bulaklak. Mama, heto ang paborito mong sampagita. Tsaka mga ilang-ilang. Alam kong ito ang nagpapasiya sa'yo. Ngumiti siya saka yumuko sa kabilang puntod. At para naman sa'yo, Dad, heto, isang matigas na uri ng halaman. Magandang dahon pero walang bulaklak. Alam ko, hindi ka mahilig sa mga girly na palamuti. Kaya ayan, lalaking lalaki. Habang kumikislap ang sinag ng araw sa ibabaw ng marmol, nagsimula si Anthony na magbunot ng mga damo. Nilinis niya ang paligid ng puntod, pinunasan ang mga lapida, at maingat na tinanim ang mga bulaklak na tila inaalay niya sa isang mahiwagang ritual ng pagmamahal. Pagkatapos, naglagay pa siya ng kaunting buhangin para laging maaliwalas tingnan. At gaya ng nakasanayan, umupo siya sa tabi ng puntod. Isa yung tradisyon na hindi niya kailanman nakalimutan. Sa tuwing bumibisita siya, para bang dumadalaw rin ang puso niya sa mga panahon na kasama pa niya ang mga magulang. Kumusta kayo, Rian? Ako, eto, okay naman ang kalusugan ko. Medyo napapagod sa trabaho pero kaya pa. Si Tita Linda, ay nako, lagi pa rin galit sa lahat ng kapitbahay. Si Mang Tony, mas matanda pero mas masigla pa kaysa sa akin. Nagkwento pa siya, parang nandoon lang ang mga magulang niya. Sa harap niya, nakaupo, nakangiti at nakikinig. Ibinahagi niya ang tungkol sa trabaho, sa mga bagong pangyayari sa buhay, pati na ang tahimik niyang kalungkutan sa paglipas ng panahon. Sa katahimikan ng sementeryo, tanging boses niya ang maririnig. Mahinahon, puno ng paggalang, puno ng pagmamahal. Kung may dumaan mang hangin, para bang sagot yun mula sa kabilang buhay. Sa puntod na yon, sa pagitan ng mga bulaklak at alaala, doon muling nabuo ang koneksyon ni Anthony sa mga taong pinakamamahal niya. At kahit wala na sila, hindi kailanman nabura ang presensya nila sa kanyang puso. Matapos ang ilang minutong pakikipagkwentuhan sa puntod ng mga magulang, napahinga ng malalim si Anthony. Alam niyang hindi siya pumunta roon para lang maglinis o magtanim ng bulaklak. May mas mabigat pa siyang pakay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malamig na marmol, saka mahina pero buong pusong nagsalita. Dad, may sasabihin ako sa inyo. Alam nyo, matagal ko na tong iniisip. So, eto na. Nagdesisyon na akong magpakasal. Sa katahimikan ng sementeryo, narinig niya ang sariling tibok ng puso. Parang muli siyang batang humihingi ng payo. Naalala niyo si Shelly? Yung nakwento ko nung huli kong punta. Mabait siya, simple, hindi maluho. Galing sa pamilyang mahirap. Yung tatay niya, bedridden na. Yung nanay niya, halos buong buhay nagtatrabaho sa pabrika. Habang nagsasalita siya, para bang kasama niya ang ina sa tabi. Nakikinig.
Para bang nakatayo rin ang ama, nakataas ang kilay pero nakangiti. Pakiramdam ko, may tutulong ako. Ang tagal nang hindi naayos ang bahay nila. Wala kasing magawa yung tatay niya at yung nanay niya sobra naman ang pagod. Dad, salamat sa lahat ng tinuro mo. Handang-handa na akong tumulong katulad mo. Umupo siya ng kaunti, tahimik, parang hinihintay ang basbas mula sa hangin. Nag-propose na ako kay Shelly dati pero biro lang, hindi seryoso. Ang sagot niya pag-iisipan daw niya. Pero ngayon, iba na. Dad, Ma, gusto ko nang maging formal. Kaya nandito ako, humihingi ako ng basbas ninyo. Matapos ang ilang sandali, nagpaalam siya at marahang tumayo. Habang naglalakad pa palabas, hindi siya nagmamadali. Puno ang isip niya ng darawan ni Shelly. Ang ngiti nito, ang kabaitan, at ang hinaharap na gusto niyang buuin kasama niya. 6 na buwan pa lang silang magkasintahan, pero sa unang araw pa lang na nagkakilala sila, alam niyang siya na ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Nauunawaan niya rin naman na bata pa si Shelly, kaya marahil hindi nito gaanong siniseryoso ang biro-biro niyang proposal. Pero si Anthony, sawa na siya sa mga panandaliang relasyon. Gusto niya na ng tahanan, pamilya, ng pag-ibig na kasintibay ng pag-ibig ng mga magulang niya. Dahil sa lalim ng iniisip, muntik na siyang mabangga sa isang batang lalaki na nakatayo sa tabi ng bagong hukay na puntod. Sorry iho, pasensya na hindi kita napansin. Anong ginagawa mo rito? Hindi lugar to para maglaro ang mga bata. Dinalaw ko po si Mama. Birthday niya ngayon, sabi ng batang lalaki. Mahina ang boses. Napatingin si Anthony sa bata. Manipis, maputla, at parang hindi naman lang kumakain ng maayos. Siguro, nasa 7 taong gulang na ito o 6. O baka mas bata pa. Pagtingin niya sa lapida, bigla siyang kinabahan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang pangalan, ang larawan, Juliana. Kaklase niya noon, unang pag-ibig niya noong kabataan. Masayahin, matalino, maganda. At ngayon, nakaukit sa puntod, napakabata pa para mamaalam. Si Juliana, siyang mama mo? Tumango ang bata, parang may humaplos sa puso ni Anthony. Kaiba ang lungkot na dumapo sa kanya. Hindi lang para sa batang nag-iisa, kundi para sa alaala ng babae na minsan niyang minahal. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng nakatatanda. Nasa naman ang tatay mo? O kasama mo ba dapat siya ngayon? Wala po akong tatay, stepfather lang. Ayaw po niyong sumama, may bisita raw kasi. Tumakas lang ako. Nakita ni Anthony sa mga mata ng bata ang kwento na hindi na kailangan sabihin. Pagpapabaya, malamig na tahanan, hindi magandang pagtrato. Hindi po siya mag-aalala, nandun siya kay Sarah. Sa tono ng boses ng bata, alam ni Anthony may bigat ang buhay nito at may sugat na mas malalim pa kaysa sa isang batang naglalakad ng mag-isa sa sementeryo. At doon, nagsimula ang koneksyon nila na hindi niya inasahang mabubuo. Nanatiling nakatayo si Anthony sa harap ng bata. Si Sam, payat, maliit at may matang parang puno ng mga sugat na hindi nakikita. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng bata, lalong umiigting ang bigat ng damdamin sa paligid. Lagi silang magkasama, tapos ako wala siyang pakialam sa akin. Sabi niya, si Sarah na daw ang bago kong mama. Pero ayoko sa kanya, masama siya at hindi naman niya ako mahal. Mahinang sabi ni Sam at pinipigilan ang sarili na mapahikbi. Napatungo si Anthony. Hindi niya tungkulin manghimasok sa pamilya ng iba. Alam niya yon at hindi naman sinasaktan ng bata. Pero ramdam na ramdam ni Anthony ang pagiging ibang tao ni Sam sa loob ng sarili niyang tahanan. Wala siyang lugar,
Wala siyang kalinga. Anong pangalan mo? Mahinahon niyang tanong. Sam ang pangalan ko. Ang tawag sa akin ni Mama. Pero si Sarah, hindi niya yung ginagamit. Tumulo ang luhan sa mata ng bata. Mabigat at puno ng pangungulila. Para bang sa bawat patak, unti-unting lumalabas ang kirot na matagal niya nang kinikimkim. Ako nga pala si Anthony. Nakangiti niyang sabi rito. Naiintindihan kita, Sam. Kahit matanda na ako, namimiss ko pa rin sina Mama at Papa. Wala rin akong kasama sa buhay. Kanina lang, dumalaw ako sa kanila. Saglit silang natahimik. Tanging mahinang hangin at mga uwak sa malayo ang maririnig. Pero alam mo, ayaw ni Mama mo na nag-iisa kang gumagala dito. Delikado kapag madilim na. Umangat ang ulo ni Sam. Tila naghahanap ng isang taong tutulong kahit sandali lang. Tara na, ihahatid na kita at padilim na, sabi pa ni Anthony. Naglakad silang magkasama, mabagal, parang nag-iingat sa bawat hakbang. Hawak ni Anthony ang balikat ng bata, hindi bilang tagapagbantay, kundi bilang isang taong ayaw makita ang batang yon na masaktan o mag-isa. Pagdating sa tapat ng lumang bahay, nagpaalam si Sam. Tumakbo papasok at hindi na lumingon. At doon, mas lumalim ang naiwang lungkot sa puso ni Anthony. Ang batang walang ina. May stepfather naman pero parang wala. At may bagong asawa na hindi naman siya kayang mahalin. At sa puntong yon, lalo siyang nangulila. Lalo niyang naramdaman ang katahimikan ng sariling buhay. Kaya pagkaalis niya ron, diretso siya agad sa bahay ni Shelly. Habang naglalakad, tumitibok ng malakas ang puso niya. Hindi dahil kinakabahan, kundi dahil sigurado na siya. Hindi niya kayang maranasan ulit ang ganitong pag-iisa. At ayaw niyang maranasan yon ng magiging anak niya balang araw. Gusto niya ng pamilya, ng tahanan, ng pag-ibig na hindi maglalaho. Sa daan, dumaan siya sa isang maliit na flower shop. Bumili siya ng napakagandang bouquet, ang paboritong bulaklak ni Shelly. Malalaki, makukulay at mahal. Pero hindi niya iniintindi ang presyo. Habang bitbit ang mabangong bouquet, naisip niya ang tuwang madalas ipakita ni Shelly. Yung tipong tatalon ito sa saya, iikot pa at sisigaw ng, "Babe, ang ganda! Bilisan mo, picturean mo ako, dali!" At doon, naramdaman niyang nakaukit na sa puso niya ang desisyon. Ngayong gabi, siya ay magpo-propose. Tunay, formal, puno ng pag-ibig. At ang singsing na nasa bulsa niya, yun ang magiging simula ng pamilya na matagal na niyang pinapangarap. Habang naglalakad si Anthony, papunta sa bahay ni Shelly, napangiti siya ng mag-isa. Iniisip niya kung paano ito magpapakuha ng litrato, kung ilang take bago niya mahanap ang perfect angle, at kung gaano kaganda ang caption nito. "My love proposed to me. Guess what? I said yes." Mainit sa puso ang iniisip niyang yon. Isang pangarap na parang abot kamay na. Hanggang dumating siya sa tapat ng pintuan ng bahay ni Shelly, at doon nagbago ang ihip ng hangin. Pinindot niya ang doorbell at maya-maya lang ay bumukas ang pinto. Pero hindi masiglang Shelly ang lumabas. Walang tili, walang halik, walang lambing. Tumayo siya sa hallway, sinara ang pinto sa likuran at ang mukha niya malamig at seryoso. "Anthony, hindi magandang oras to," mahinang sabi ni Shelly. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo, para sa'yo lahat ang to, love." Naguguluhan, sabi ni Anthony. Pero sa kabila nun, pinilit niya pa rin ngumiti. Pero hindi ito ngumiti pabalik. Lalong tumigas ang ekspresyon. Parang may tinatago. "Sinasabi ko sa'yo, hindi magandang oras. May bisita kami." "Bisita? Ano namang problema ron? Hindi naman ako mukhang masama, di ba? Malay mo, magustuhan pa nila ako." Pilit tumatawa na sabi ni Anthony. Ang boses ni Shelly ay lalo lang tumalim.
Anthony, pakiusap. Makinig ka. Hindi kita pwedeng papasukin. Hindi ngayon. Baka hindi na ulit kailanman. At doon, biglang humigpit ang dibdib ni Anthony. Parang may malamig na kamay na humatak pababa sa kaluluwa niya. Shelly, anong nangyayari? Huminga ito ng malalim. Parang may sasabihing ayaw niyang ilabas pero kailangan. Nakita ko naman na may dahilan ka kung bakit ka naparito. Ang bouquet, ang regalo, alam kong may ibig sabihin yan. Pero Anthony, hindi ko na kayang magsinungaling. May iba na ako. Parang tumigil ang mundo. Hindi makagalaw si Anthony. Hindi makaisip, hindi makahinga. Para siyang nahulog mula sa napakataas na lugar. Walang sasalo, walang hahawak, walang makakarinig ng sigaw niya. Magpo-propose sana ako sa'yo. Halos pabulong na sabi ni Anthony. Pero hindi yun nagpagalaw kay Shelly. Hindi yun nagpangiti sa mga labi nito. Hindi man lang nito tiningnan ang singsing na nasa bulsa ni Anthony. Anthony, napag-usapan na natin to dati. Sinabi ko sa'yo, hindi pa ako handa. At alam mo naman ang sitwasyon namin. Pagod na akong mabuhay ng ganito. Si Papa lalo pang humihina. Si Mama naman, halos hindi na umuuwi sa pagod. Si Greg, kaya niya kaming tulungan. May negosyo siya, may magandang sasakyan, may pera. Sinabi ko na sa mga magulang ko at gusto nila siyang makilala. Napakunot ang noo ni Anthony. Si Greg? Yung coworker mo na binabanggit mo minsan. Pero, ang sabi mo, magkaibigan lang kayo. Hindi na makapagsalita si Anthony. Sa halip, sinubukan niyang pumasok. Kung nandyan siya, harapin ko. Kikilalanin ko. Karapatan ko yan. Biglang tumapang si Anthony. Pero mabilis na umusog si Shelly. Tinakpan ang likod ng pinto. Huwag, Anthony. Pakiusap. Para siyang tinusok sa dibdib. Hindi na niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Ito ba yung babaeng niyayakap niya gabi-gabi? Yung babaeng nangakong tatanda sila ng magkasama. At ang mga magulang mo, ano? Anong tingin nila sa akin? Na wala akong kwenta? Na wala akong maibibigay sa'yo? Pabulong na tanong ni Anthony. Anthony, wala tayong kinabukasan. At alam yon ng mga magulang ko. At doon, tuluyang nabasag ang puso ng binata. Hindi dahil sa pag-alis ni Shelly, hindi dahil may iba na siya, kundi dahil sa katotohanan kahit gaano niya kamahal si Shelly, hindi pa rin siya sapat. Hindi nito nakikita ang halaga niya. Hindi ito naniniwalang kaya niyang bumuo ng pamilya. Hindi ito naniniwala na kaya niyang magmahal ng totoo. At sa harap ng pintuang yon, dala ang napakagandang bouquet. Unti-unting nalaglag sa sahig ang pangarap niya. Hindi pa tapos si Shelly. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang unti-unting may pumupunit sa puso ni Anthony. Anthony, nagre-renta ka lang ng apartment. Maliit ang kita mo. Anong akala mo? Titira tayo sa bahay ng mga magulang mo sa probinsya? Diretso at malamig na tanong ni Shelly. Parang tinamaan si Anthony sa mukha. Hindi dahil sa insulto, kundi dahil hindi niya akalaing magagawa yun ni Shelly. Ang babaeng minahal niya, ngayon ay biglang bulag sa lahat ng pinagsamahan nila. Si Greg mayaman, independent. Kaya kaming tulungan ng mga magulang ko. Kaya niyang tustusan ang pag-aaral ko. Magte-transfer ako sa mas magandang universidad. Sa kursong gusto ko talaga. Tuloy-tuloy na sabi ng dalaga. Shelly, hindi ba't mahal natin ang isa't isa? Plano nating magpakasal. Plano mo, Anthony. Hindi ko yun gusto. At sa isang iglap, parang may humawi sa lahat ng alaala. Nawala ang lambing, ang mga pangako, ang mga tawa. At ang natira lang ay ang totoo. Goodbye, Anthony. Huwag mo na akong tawagan. Huwag mo na akong guluhin. Sabi ni Shelly bago tumalikod. Hindi siya binigyan ng kahit isang huling tingin. Isinara niya na ang pinto ng dahan-dahan. Pero ang tunog nito
parang pagsabog sa mundo ni Anthony. Nanatili siyang nakatayo roon, hawak pa rin ang bouquet na dapat sana'y regalo sa magiging asawa niya. Ngayon, isa na lang itong paalala ng pagtatakwil. Isang iglap, isang bugso ng galit, isang sakit na hindi niya kayang pigilan. Tinadyakan niya ang pader, saka sinuntok ng sinuntok hanggang sa dumugo ang kamao niya. Tumulo ang dugo niya sa pader, isang pulang tanda ng pusong wasak. At nang hindi niya nakaya, ibinagsak niya ang bouquet sa sahig, parang basurang wala ng saysay. Ipinalit niya ako sa pera, sa luho, sa pangarap na hindi ko kayang ibigay agad. Mapait na natawa si Anthony habang nakatingin sa kawalan. Of course, trabahador lang ako. Walang mamahaling sasakyan, walang abroad-abroad, wala akong fancy restaurant. Pero Shelly, paano mo nagawa to? Paano mo naibenta ang sarili mo na parang mumurahing laruan? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mensahe mula sa best friend niya at inaabangan niya rin ang proposal nito sa girlfriend. Bro, kumusta? Tara sa bar, malapit sa inyo. Kwentuhan tayo. At doon, nagtuloy ang gabi. Sa alak, sa luha, sa katahimikang binasag ng katahimikan ng kaibigan. Pagdating sa bar, halos madaling araw silang nag-usap. Si Anthony, puno ng sama ng loob, galit at pagkawasak. Ang kaibigan niya, tahimik, nakamasid, at handang saluhin ang kahit anong posibleng mangyari. Pupuntahan ko siya ngayon. Bubugbugin ko yung mayamang yun. Gigibain ko ang pintuan nila. Lasing at puno ng galit na sabi ni Anthony. Uy, kumalma ka naman. Paniguradong wala na yung lalaking yun dun. Panigurado, tulog na lahat. At ikaw pare, hindi ka na makakalaban kahit sa pusa sa lagay mong yan. Matulog ka muna. Bukas mo na isipin kung sino ang gusto mong suntukin. At kung may silbi pa ba. At sa gabing yon, pinahupa ng kaibigan niya ang galit na kanyang nararamdaman. Kinabukasan, nagising si Anthony na wala nang balak gumanti. Wala nang balak maghabol. Wala nang lakas na harapin pa ang pamilya ni Shelly o si Greg o si Shelly mismo. Pinili niyang lumayo. Pinili niyang hayaan si Shelly na masunog sa ilusyon niya ng kayamanan at mas magandang buhay. At si Anthony, tahimik na namuhay. Nagtrabaho, huminga, at unti-unti nang pinapahilom ang puso niya. Kahit ramdam niyang ang peklat ay hindi na mawawala. Lumipas ang mga linggo pero nanatiling sariwa ang sakit sa puso ni Anthony. Sa bawat gabi, tila paulit-ulit tumutunog sa isip niya ang mga salitang iniwan ni Shelly. Sa wakas, nagpasya siyang bumalik sa nag-iisang lugar na nakapagpapagaan ng dibdib niya. Ang puntod ng kanyang mga magulang. Nasa labas ng syudad ang sementeryong yon, malapit sa baryong kinalakihan niya. Nandoon pa rin ang lumang bahay ng kanyang mga magulang, tahimik, walang tao, pero puno ng alaala. Nag-file siya ng ilang araw na leave. Wala muna siyang iniisip na trabaho. Gusto lang niyang huminga, mag-ayos ng lumang bubong, gumawa ng kaunting pagre-repair, linisin ang bakuran, at baka doon niya muling mahanap ang sigla ng buhay na nawala sa kanya. At nang dumating siya sa sementeryo, isang maliit na figura ang agad niyang nakita. Si Sam, at ang itsura ng bata, halos walang kulay ang mukha, nanginginig at parang napako sa lupa. Oh, nandito ka na naman. Ano nangyari? Ba't ganyan ang itsura mo? Parang may multo kang nakita. Kasi po, nakita ko si Mama. Nauutal at namumutla na sabi ni Sam. Parang tumigil ang hangin. Umangat ang balahibo ni Anthony. Pero pinilit niya na maging kalmado. Para siyang buhay, dumaan siya sa harap ko. Dumalab ulit ako sa puntod niya. May mga bulaklak akong pinulot sa tapat ng bahay. Siya ang nagtanim nung nabubuhay pa siya. Umiiyak na sabi ni Sam. Tapos paglingon ko siya yun, nakaputi at naglalakad. May kasama siyang aso. Yung aso namin na nawala nung namatay si Mama. Napatigil si Anthony.
Hindi niya alam kung awa ba o takot ang mas nangingibabaw. Isang bahagi ng utak niya ang nagsasabing nalulula na si Sam sa dalamhati. Bata pa, nawala ng ina, hindi minamahal ng bagong pamilya. Pero may ibang parte sa kanya ang hindi makapagpaliwanag. Paano kung totoo? Sige Sam, halika. Sumama ka muna sa akin. Malapit lang ang bahay namin. May pagkain ako ron. Upo tayo, kumain tayo at pag-uusapan natin to. Marahang tumango si Anthony. Agad na kumapit si Sam sa kamay niya. Mahigpit at parang natatakot na mawala ulit ang kaisa-isang taong pinaniniwalaan niya. Pagdating nila sa lumang bahay, agad niyang binuksan ang pinto. Maraming alikabok pero hindi naman marumi. Parang naghihintay lang ng may babalik. Pinunasan niya ang mesa gamit ang lumang basahan. Saka pinaupo si Sam sa mataas na bangko na dati inuupuan din niya noong bata pa siya. Nagluto si Anthony ng simpleng pagkain, tinapay, itlog, mainit na sabaw. At kumain ang bata na para bang yun na ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya sa buong buhay. Kumain ka pa. Hindi tayo mag-uusap hanggat hindi ka busog. Pagkatapos lalabas ako sandali at may kakausapin lang ako. Sige po, maraming salamat. Habang kumakain si Sam, lumabas si Anthony at tumawid papunta sa bahay ng kapitbahay. Si Aling Jonah. Kung may nakakaalam ng kahit anong balita, kahit chismis na kasing liit ng butil ng bigas, siya yon. At kung may kakaibang nangyayari sa baryo, siya ang unang nakakaamoy. Kumatok siya sa bintana. Aling Jonah, si Anthony po ito. Mula sa loob, may narinig siyang kaluskos. Isang upuan ang gumalaw at ang bintana mabagal na bumukas. Lumapit si Anthony sa lumang bahay ni Aling Jonah, ang kilalang tsismosa ng baryo, ang babaeng may alam sa lahat ng nangyayari, kahit nga bulong na hindi pa lumalabas sa pintuan ng mga kapitbahay. Pagkakatok pa lang niya sa bintana, bumukas yon at sumilip ang matandang babae. Nakangiti at tila sabik sa bagong balita. Ay nako, Anthony! Ang tagal mo nang hindi nagpapakita. Kamusta ka na? Anong balita sa syudad? Ang dami ko ring ikukwento. Hindi pa man siya nakakasagot, bumuhos na agad ang salita ng matanda. Parang makina na biglang nabuhay. Pero si Anthony, may mabigat siyang pakay. Aling Jonah, may tatanong ako. Kilala niyo ba si Sam? Anak ni Juliana. Yung batang nakatira sa stepfather niya. Abay, oo naman. Mabilis na sagot ni Aling Jonah. Kilala ko yun. Kawawa nga yung bata. At si Juliana, alam mo bang sabi-sabi nun? Inampun lang daw siya. Hindi alam ng tao pero lumipat dito yung mga magulang para maitago ang sikreto. Umira pa ang matanda. Umigting naman ang pakiramdam ni Anthony. Parang may isinasara ang lalamunan niya. May narinig ba kayong kakaiba? May nakakita ba raw kay Juliana mula nung namatay siya? Biglang tumigil si Aling Jonah. Umayos ng upo, parang naghahanap ng tamang salita. Alam mo, ang asawa kong si Jan, nagkwento siya sa akin kahapon. Nakita raw niya si Juliana. O yung multo niya malapit sa lumang bahay doon sa may dulo. Yung malapit sa sementeryo. Umiling ang matanda. Abay, nung sinabi niya, parang hindi lasing. Pero iniisip ko namamalikmata lang. Napatango si Anthony, nagpasalamat at agad naglakad papunta sa lumang bahay. Kung may katotohanan sa kwento, gusto niyang malaman. Habang papalapit sa bahay, bumubuhos ang kaba sa dibdib ni Anthony. Tahimik ang paligid, ang mga sanga parang kumakaluskos sa hangin. At doon sa bakuran, may nakita siyang babae. Matangkad, payat at mahaba ang buhok. At ang mukha, hindi nalalayo kay Juliana. Tumahol ang isang malaking aso sa bakuran. Hindi mukhang multo ang tagpo. Mukha itong buhay na buhay. Hello, napadaan lang ako.
Bungad ni Anthony. Matagal na ba kayong nakatira dito? Lumapit ang babae. May ngiti, pero may pagtatakang bakas sa mukha. Hello din. Hindi pa. Kabibigay lang sa akin itong bahay nung 1 linggo. May matandang nakatira dito dati, pero matagal nang walang tao. Teacher ako at dito ako na-assign sa paaralan. Malapit lang. Sa susunod na buwan ay magtuturo na ako. Kinalabutan si Anthony. Teacher din si Juliana noon. At pareho silang payat, maputi at medyo mahiyain. Hindi niya napigilang itanong. Ang pangalan niyo ba ay Juliana? Bakit ganoon? Kahapon may lasing na nagngangalang Juliana daw ako. At ngayon, ikaw naman? Napahalakhak ang babae at napapailing. Ako si Aida, hindi Juliana. Bahagyang gumaan ang dibdib ni Anthony. Pero hindi lubos. May nais pa rin siyang malaman. Buti naman. Kasi may kwento ka dito sa baryo. May babae raw na kamukha nyo. Si Juliana. Classmate ko yun nun. Namatay siya last year. Diyos ko. Kaya pala iniiwasan ako ng mga tao. Kahit yung barangay captain. Parang may kilala siyang kamukha ko. Nakakatakot naman palang dahilan. Nagulantang nasabi ni Aida. Nagkatinginan silang dalawa at sa tahimik na sandaling yon, parang may nag-uugnay sa kwentong misteryoso. Si Sam ang nakita niyang ina, ang aso at ang babaeng nasa harap niya ngayon. Alam mo, Aida, hindi kita nakita ng higit 10 taon. Lumipat ako sa syudad para mag-aral. Kaya nung makita kita ngayon, napaisip talaga ako. Nakatayo si Aida sa harap ni Anthony at sa unang pagkakataon, napansin niya ang bigat sa mga mata nito. Parang may natuklasan silang koneksyon na lampas sa pangkaraniwan. Koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng utak pero kayang maramdaman ng puso. Totoo. Magkamukha kayo ni Juliana. Parang iisang tao lang. Nakakakilabot. Naiintindihan ko, malumanay na sagot ni Aida. Pero galing ako sa malayong lugar. Wala akong pamilya. Lumaki akong ulila sa ampunan. Napatigil si Anthony. Ang salitang ampunan. Agad nagdulot ng kakaibang kirot sa puso niya. Pagkatapos kong magtapos, pagpapatuloy ni Aida. Nagtrabaho ako sa kindergarten. Doon ako nakatira hanggang sa inalok ako ng trabaho dito. May pabahay pa, kaya napunta ako rito. Teka, may sasabihin nga pala ako. Tumaas ang kilay ni Anthony. Ramdam niya may mahalagang lalabas na katotohanan. May kapatid ako. Actually, kakambal. Nagkasama kami sa ampunan ng mga bata pa. Hindi ko maalala ang mga magulang namin pero siya malinaw pa sa isip ko. Marami raw naawa sa amin noon kasi hindi raw tama na paghiwalay ng kambal. Pero sakitin kasi ako at walang gustong umampun sa akin. Siya lang ang kinuha ng isang pamilya at dinala raw siya sa isang lungsod. At sa mismong sandaling yon, para bang may umalingaw-ngaw sa utak ni Anthony. Kambal, magkamukha, inampun ng isa, nanatili ang isa. Si Juliana at si Aida. Hindi yun haka-haka, hindi yun coincidence. Ito ang kasagutan sa lahat. Aida, sumama ka sa akin. Mabilis na sabi ni Anthony. May batang takot na takot ngayon. May batang nagkamaling tawagin kang mama. Kailangan ka niya. Tahimik pero sumunod si Aida kay Anthony. Habang naglalakad, ikinuwento ni Anthony ang lahat. Si Sam, ang multong nakita, ang aso, at ang pagkakahawig at ang pagkalito ng bata. At nang makarating sila sa lumang bahay, nakatayo si Sam sa kusina, nakayuko, hawak ang baso. Pagpasok nila, parang tumigil ang oras. Mama? Tumakbo ang bata papunta kay Aida. Hawak ang braso nito, tinitigan ang mukha ng matagal, tila hindi makapaniwala.
Sam, hindi siyang mama mo. Siya si Aida, ang kakambal ng mama mo. Tita mo siya. Nandito siya ngayon at teacher siya dito. At doon, bumuhos na ang luha ni Sam. Hindi yung iyak na galit o takot, kundi yung iyak na matagal na niyang kinikimkim. At si Aida, parang nabuksan ang damdamin na naglalaman ng lahat ng sakit niya ng pag-iisa. Yumakap siya kay Sam ng mahigpit, puno ng pangungulila at parang yakap na matagal nang inaasam ng pusong sugatan. Hindi kita pababayaan. Kung kakayanin ko, aampunin kita, Sam. Umiiyak na sabi ni Aida. At sa 3 nilalang na sugatan, nagtagpo ang kapalaran nila. 3 pusong mag-isa, 3 buhay na naghahanap ng tahanan. At sa hapon na yon, natagpuan nila ang isa't isa. Sa tulong ni Anthony, kumuha sila ng DNA test at walang halong duda, magkapatid nga sina Juliana at Aida. Magkapatid na nagkahiwalay sa murang edad at ngayon muling pinagtagpo ng tadhana sa pamamagitan ng isang batang ulila. Hindi naging mahirap ang proseso. Nakita ng mga otoridad na hindi ligtas si Sam sa kamay ng kanyang stepfather, kaya ibinigay ang kustodiya kay Aida. Si Aida, na minsan ding bata, minsan ding iniwan, minsan ding walang nagmahal, ngayon ay naging tahanan ng batang gaya niya. At sa tabi niya, laging nandoon si Anthony. 1 taon ang lumipas. Sa harap ng maliit na simbahan sa baryo, nakatayo si Anthony, nakangiti, masaya at payapa. Nasa tabi niya si Aida, suot ang simpleng bestida na pangkasal. At sa harapan nila, si Sam, nakasuot ng formal at abot tenga ang ngiti. Naging mag-asawa sina Anthony at Aida. Nabuo ang isang bagong pamilya. Isang pamilya na hindi planado, hindi inaasahan, pero minahal ng buong puso. At sa wakas, hindi na sila nag-iisa sa malawak at magulong mundong ito. Minsan, ang tunay na pamilya ay dumadating sa anyo ng mga taong hindi mo inaasahan. Pero sila ang handang tumayo para sa'yo saan ka man dalhin ng buhay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.